Ang buhay ng plebo sa Philippine Military Academy ay napahigpit at isang masusing pagsasanay. Ang mga plebo ay sumusunod sa mahigpit at rutina na proseso upang mabuo ang disiplina at tibay ng isipan nila. Ang karanasang ito ay idinisenyo upang itulak ang personal na limitasyon at itanim ang agarang pagsunod sa mga utos na may panghuling layunin na gawing mga mandirigmang militar ang mga kabataang sibilyan. Ang videong ito ay magtatampok ng ilang pangyayari sa buhay bilang plebo ng PMA Class of 1971 at tumagal na 1 taon mula nang sila ay pumasok sa PMA noong 1967 hanggang sa sila ay kilaning upper class noong Marso 1968. Ang buhay plebo para sa kanila ay nangangahulugan ng isang napanghamon ngunit pisikal na nakakapagod na paglalakbay na nangangailangan sa kanila ng mataas na antas ng pagtitiis. Saan naman, natutunan ni 4th class cadet na si Ariston de los Reyes kung paano ipagsabay ang kanyang misyon na magdala ng ilang uniforme para sa paayos sa Joe De Leon's tailoring sa pamimili ng pagkain. Sa loob ng tailoring shop ay may isang pribadong hagdanang may 12 baitang na pababa sa basement. Isinasagawa ng mga plebo ang mga manyobrang biglang liko roon kapag hindi nakatingin ang mga upper class. Ang hagdanang iyon ay patungo sa isang plebes dungeon, isang lihim na restaurant na para lamang sa mga plebo. Dito, makikita niya ang kanyang mga kaklase na kumakain ng biko at loaf bread na may palaman na pansit. Hindi pinapayagan ang mga plebo na kumain sa pagitan ng mga oras na pagkain, kaya ang ilan tulad ni Aris ay nagpapasok ng pagkain ng palihim sa barracks kahit ito ay mapanganib. Ngunit hindi lahat ng pagtatangka ay naging matagumpay. May mga pagkakataon na ang isang plebo ay nahuhuli ng upper class sa hallway ng Melchor Hall. Ang roommate ni Aris na si Cesar Pabuayon ay kabilang sa mga minamalas na nahuli ng isang upper class habang palihim na nagpapasok ng pagkain. Sa kahangang tagya, itinago niya ang isimada sa kanyang kilikili sa kabila ng ulit-ulit na paghinto ng nakatataas na upper class. Isang hindi kanais-nais na insidente ang kinasangkutan ng isang plebo mula sa Delta Company. Panahon noon ng tag-ulan, kaya nakasuot ng kapote ang mga kadete. Pumunta si Jess Paredes sa komisari upang bumili ng isang pakete ng Marlboro na sigarilyo sa kilalang flip-top na pakete. Ipinasok niya ito sa ibabaw ng kanyang balikat sa loob ng kanyang kapote. Nang siya ay tumatakbo sa pasilyo ng Melchor Hall, pabalik sa kanyang silid, pinigil siya ng isang upperclassman. Kaya kinailangan niyang umiwas, idikit ang likod sa pader at tumayo ng tuwid. Binati siya ng api sa pamamagitan ng isang malakas na topik sa kanyang balikat. Dahil dito, nahulog sa sahig ang pakete ng sigarilyo. Nang makita ang Marlboro, natawa ang api. Pulutin mo, utos niya. Okay, maglagay ka ng 10 sticks sa bibig mo ng sabay-sabay. Sinindihan iyon ng yearling. Inutusan si Jess na ubusin ang lahat ng iyon ng tuloy-tuloy hanggang sa mga filter na lang ang matira. Hindi siya bumagsak at iniugnay niya iyon sa pagiging maninigarilyo niya sa loob ng 2 taon sa UP Diliman bago pumasok sa PMA. Isang bagay na palaging ipinagyayabang ni Aris sa kanyang mga kaibigan ay ang tinuro sa kanya ng PMA na maging maparaan at malikhaing mag-isip. Tuwing Sabado, kapag nagpapahinga ang mga upperclassmen, pinerpekto niya ang pagtulog sa pagitan ng 2 wall locker. Makitid ang distansya sa pagitan ng mga wall locker, ngunit sapat upang magkasya ang isang taong nakatagilid. Ayon sa regulasyon,
Ang mga raincoat ay dapat isinasabit sa isang sabitan na nakapako sa kaliwang bahagi ng wall locker. Nakatago sa raincoat na nakabalot sa kanyang katawan, tatayo si Aris sa pagitan ng mga wall locker at iidlip. Noong isang pagkakataon, nasira ang water pump ng Port del Pilar, kaya walang regular na supply ng tubig. Para sa mga plebo, ang kakulangan ng tubig ay nagdulot ng malalaking problema. Una, upang maiwasan ang mga ulat ng paglabag, kinakailangan ang sapat na supply ng malilinis na aksesorya ng uniforme. Kabilang dito ang puting guantes, collar clips na isinusuot sa paligid ng kwelyo ng dress coat, at puting pirasong caps sa mga manggas ng coat. Kapag umuulan, nagmamadaling bumababa si Aris sa ground floor at sinasalo ang tubig na nagmumula sa alulod ng bubong gamit ang kanyang bakal na helmet. Sa supply na ito, nagawa niyang labhan ang mga aksesorya. Ang ikalawang problema ay ang pagsunod sa utos na maligo ng ilang beses araw-araw. Dahil sa kakaunting rasyon ng tubig, mabilis maubos ang drum ng tubig sa banyo. Isang araw, si Aris ay lubhang nangangailangan ng tubig. Ang kanyang kantin na karaniwan niyang pinupuno ng tubig ay walang laman. Napadako ang kanyang paningin sa plus na inidoro. Itinias niya ang takip ng tangke ng tubig at sa kabutihang palad puno ito. Gamit ang kanyang kantin upang sumalok ng tubig, nagawa niyang maligo gamit lamang ang isang kantin. Ngunit nagawan pa rin niyang sundin ang utos ng kanyang mga upperclassmen na maligo bago kumain. Ang utos, makatwiran man o hindi ay sinusunod. Yung ilan ay katawa-tawa tulad ng buhatin ng Melchior Hall o maglabas ng sapat na pawis upang masakop ang 1 metro kwadradong sukat ng sahig. Isang plebo ang inutusang tumalon sa bangin. Ang pagsunod siyempre ay kabaliwan. Ang hindi pagsubok na gawin yon ay hindi rin maganda. Siyempre, habol agad ng upper class. Sige! Walang mga imposibleng utos. Inutusan si Johnny Velasco na kunin ang 4-star shoulder bolts ng kanyang ama, si Army General Segundo Velasco, na noon ay Chief of Staff ng Sandatahang Lakas. Isang araw, nang pinayagan siyang pumunta sa lungsod ng Baguio, nagtungo siya sa Navy Base, isang reserbasyon ng kampo militar kung saan naroon ang tirahan ng Chief of Staff. Napansin ni Johnny ang uniforme ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang silid. Nang hindi napapansin ng edcamp ng kanyang ama, agad niyang tinanggal ang mga shoulder boards at itinago ang mga ito sa loob ng kanyang dress coat. Hiniling niya sa driver ng kanyang ama na ihatid siya pabalik sa PMA. May halong kaba ay nagulat ang upper class na sinunod ni Johnny ang utos nito. May mga kaso ang labis-labis na mga utos na gayon pa man ay mabilis na sinusunod. Isang araw, ang yearling na si Agapito Heredia, PMA 17 ng Alpha Company, ay naglalakad sa tabi ng sandayal. May dalawang lawa sa paligid ng sandayal at napansin ni Cadet Heredia ay isa lamang isda sa lawa sa kanang bahagi ng sandayal. Hoy, mister! Ikaw at kayong lahat, lumapit kayo rito. Itinuro niya ang mga plebo ng APA na sina Pampelo Edson, Ray Rivera, Rafi Romero at Dick Dallaire. Gusto kong ilipat ninyo ang isang goldfish mula sa kaliwang lawa papunta sa kalawa sa kanan upang bigyan ng kasama ang malungkot na isdang ito na nasa kanan, utos ni Cadet Heredia. At gusto ko na ang isda ay babae, dagdag niya, sapagkat dismaya ni Ping Lechon at ng grupo. Hindi na bago kay Ping ang ganitong klase ng pakikipagsapalaran. Misa na siyang inutusan na gawing itim ang pompom na puting estatwa ng kadete at putok ng Melchior Hall. Kaya isang gabi, habang natutulog ang kor, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid, dumaan sa gitnang hagdanan, umikyat sa first class club sa mezzanine upang marating ang bubong ng gusali. Ang paggamit ng totoong itim na pintura ay maaaring magdala sa kanya sa gulo, kaya nagdala na lamang siya ng itim na medyas.
Maingat niyang tinakpan ang pompom gamit ang medyas. Natupad niya ang utos. Sa ating gabi, palihim na lumabas ang grupo mula sa kanilang madilim na silid sa ikatlong palapag at nagmamadaling bumaba ng gusali. Naging ayon sa plano ang lahat. Dumaloy ang lamig pataas sa kanilang mga katawan habang isinasawsaw nila ang kanilang nakayapak na mga paa sa malamig na tubig sa lawa ng sandayal. Dahil sa kanilang mga paa, naging maputik ang tubig. Binalot ng hamog ang paliguan. Inabot sila ng kalahating oras upang sa wakas ay matukoy ang 3 goldfish sa isang sulok ng lawa at nahuli nilang lahat ang mga ito. Pakiramdam na nagwagi, nagmamadali silang bumalik sa barracks at natulog sa natitirang 3 oras. Sa formation noong umagang iyon, sabay-sabay silang sumaludo bilang pagsunod sa utos ni Cadet Heredia. Sir, naisakatuparan na po ang utos na samahan ang nag-isang isda sa kanang lawa ng sandayal, sir. Bahay ba yan? Tanong ni Heredia. Si Greg Hunasan ay hindi palaging kilala bilang gringo. Ang pangalang naging tanyag siya. Muli, si Cadet Agapito Heredia ay may kinalaman sa branding na pangalang ito sa kanya. Isang umaga noong 1967, matapos ang Rebel Formation, si Cadet Pitong Heredia, na noon ay Assistant Squad Leader, ay nagbabantay sa kanyang plebong squad na binubuo nila Greg Hunasan, Ping Lacson, Rolly de Gracia at Jaime Gupilan. Nakatapos lang panoorin ni Cadet Heredia ang pelikulang Good, the Bad, and the Ugly na pinagbibidahan ni Clint Eastwood, kaya naisipan niyang paglaruan ang kanyang mga plebo. Sinabi niya kay Jim Gupilan na siya ang magiging bad, si Rolly ang magiging ugly, at si Greg ang magiging good. Sa tuwing sisigaw si Pitong ng, "Hoy, gringo!" haharap si Greg sa kanya at magpapanggap na bumubunot siya ng isang iminaharyong baril. Siyempre, hindi pinapayagan talunin ni Greg si Pitong sa bilis ng pagbunot. Ang mas nakatatandang yearling at dapat laging panalo. Kung may iba pang mga api sa paligid, inutusan ni Pitong si Greg na gumawa ng higit pa. Bilang tugon sa kanyang tawag na, "Hey gringo!" dapat sumigaw si Greg habang itinutupok ang kanyang iminasyong baril sa api sa kanyang harapan. "Papatayin kita para sa pera, pero dahil kaibigan kita, papatayin kita ng libre." Kaya isang araw, nang papalapit sa kanila si Larry Mendoza ng PMA 69, tinawag ni Pitong, "Ay, gringo!" Itinutok ni Greg ang kanyang hindi nakikitang baril kay Larry at sinigaw ang linya mula sa pelikula. Hindi na kailangan sabihin, hindi yun nagustuhan ng api. Napasok si Greg sa gulo noon, pero mula noon, kilala na at tinawag na siya bilang gringo. Noong Marso noong taong 1968, ang seremonyang tinatawag na Recognition Day na ipinagdiriwang sa pamamagitan ng isang formal na parada. Ilang araw bago magtapos ang Class 68 ay nagbigay wakas sa kanilang buhay bilang plebo. Ang kabanata ng pagiging plebo ay nagsara. Hindi lamang may ginawa, kundi may pagmamalaki. Bawat hirap ay sanang sagisag ng karangalan. Bawat aral ay isang kompas para sa kanilang susunod na paglalakbay. Sa huling saludo, humakbang kasulong ang mga plebo ng PMA Class 71, hindi na bilang mga mahiyain at bagong salta ng unang pumasok sa tarangkahan ng Port del Pilar, kundi bilang mga kadeteng hinubog ng disiplina, nagkakapatiran at hindi matitinag na determinasyon sa paraang matatag. Nagsimula bilang kawalan ng katiyakan ay nagtatapos sa lakas. Ang mga plebo ng PMA 71 ay wala na, sapagkat sa kanilang lugar ay nakatayo ang mga kadete na handang maglingkod, mamuno at magbigay inspirasyon.